pagsamantalahan ng among lalaki, sipa, sambunot at kaladkad pa umunang inabot naman sa among babae nang maabutan ang pangyayari. Narito ang kwento. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics ng DOLE, bumaba ng 18% ang bilang ng mga kasambahay ngayong taon kumpara noong 2013. Sa kabila ng pagbaba nito, meron pa ring mga bagong sabak sa hanap buhay na ito. Isa na rito ang 30 anyos na si Ellen Tubong Leyte, may isang anak na kailangang itaguyod. Kaya sa imbitasyon ng isang kaibigan, sinubukan niyang makipagsapalaran sa Bulacan. Walong buwan na sanang naninilbihan sa negosyanteng mag-asawang Chinese national si Ellen hanggang sa mabago ang pagtrato sa kanya ng among lalaki. Siya ay kasambahay dun sa Malolos, namolestyan siya nung kanyang among Chinese dahil hindi niya alam kung saan siya hahanap ng kakampi dahil hindi niya siya makapagsalita, hindi siya makabasa, hindi siya makasulat. Talagang talong-talo siya doon. Ayon sa kwento ni Ellen, sa pinsang si Raul, 2 beses siyang nakaranas sa pangmomolestya ng amo ngayong taon. Noong ikalawang linggo ng Nobyembre, habang nasa trabaho ang kanyang among babae, sinubukan raw siyang suhulan ng lalaki ng 3,000 piso para lamang makasiping ito na mariing namang tinanggihan ni Ellen. At noong 20 nga ng Nobyembre, muling sinubukang pagsamantalahan ng kanyang amo si Ellen kahit na nasa loob rin ng bahay ang amo niyang babae. Siya ay tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Sinundan siya ng kanyang amo Chinese at hinawakan na siya sa mga masiselang parte ng kanyang katawan. Pagkatapos nakapaghubad na itong Chinese niyang amo at pinapahawak sa kanya yung ng kanyang amo. Habang nangyayari ang komosyon sa kwarto ni Ellen, nagkataon namang naulanigan ito ng kanyang among babae at sinubukang katukin ang pinto. Dito na nakahanap ng pagkakataon na makapiglas at pagbuksan ng pinto ang amo niyang babae para humingi ng tulong, pero agad daw siya nitong sinaktan. Siya naman ang sinabunutan ng kanyang among babae. Pagka sabunot sa kanya, sabay sampal, masyadong malaking babae sa kanyang amo. Kaya medyo nagkaroon ng problema yung kanyang leeg. Hindi niya alam din ang proseso dahil no read no write nga po. Hindi siya nakapagpa-medical. Para makatakas ay tumulumpas sa bakuran si Ellen. Noong araw ding iyon, nagpa-blatter ng insidente sa barangay ang among babae ni Ellen, pero ang asawa lamang niya ang kanyang inirereklamo. Samantalang 5 ng Disyembre, nakapag-blatter na maayos si Ellen sa tulong ng pinsan. Hindi din siya marunong magsalita ng maayos. Ang sabi ng barangay, sinulat lang nila sa isang scratch paper. Kanilang binabasa yung salaysay, hindi nila maunawaan. Sakaling mapatunayan ang pananakit at attempted rape na naranasan ni Ellen sa kamay ng kanyang mga amo, malinaw na nilabag nila ang Republic Act No. 10361 o Domestic Workers Act na nagsasabing hindi dapat makaranas ng pisikal na pananakit mula sa kanyang employer ang kasambahay, lalo na kung ito'y makakababa ng kanyang dignidad. Sa ngayon, si Ellen ay nasa poder ng pamilya ng pinsang si Raul. Sila na ang kumukop at tumutulong sa kanya na malagpasan ang nangyari. Ang naawa po ko doon sa kanyang kalagayan dahil hirap po siya makapagsalita. Yung mga ibang mga kasambahay dyan, hindi po sila, wala silang kakayahan na magsalita, mag-voice out dahil alam nila yung kanilang mga amo mas makapangyarihan May kapansanan na nga po yung tao Ginanon nyo pa. Sinubukan naman naming kunin ang panig ng mag-asawa ngunit wala kaming naabutan sa kanilang tahanan. At kahit hirap sa pagsasalita, sinubukang iparating ni Ellen ang nais niyang mangyari sa mga dating amo. Ate, wala akong kasalanan. Asawa ko si Cheng, preso, pulis. Nasa linya po ng aming telepono si Police Colonel Arwin Tadeo, Chief of Police ng Malolos, Bulacan. Magandang tanghali po, Colonel.
Magandang tanghali din po. At magandang tanghali po din ng mga magandang. Kasama po natin si Tol Ben, sir. Live po tayo sa TV5. Dito po sa T3, sir. Sir, ilalapit lamang ho namin itong problema, itong kaso nitong si alias Ellen, isa pong kasambahay na no read, no write, may kapansanan pa, napilit pong gahasain ng amo niyang Chinese nung maabutan ng misis. Sa halip na ipagtanggol siya, sampal sa bunot ng inabot pa niya doon sa among babae. Tapos nakapag-file sila ng blatter sa barangay, naunahan siya dahil no read, no write to siya. Nakapag-file siya after few days, sinamahan siya ng pinsan niya na may pinag-aralan, kaya nakapag-file. Sir, ang gusto lamang po namin mangyari na mabigyan po ng hustisya itong kasambahay po dahil parang kaawa-awa po dahil makapangyarihan. Siyempre, mayaman po yung kanyang amo. Wala ko siya magawa. Siya pa ngayon ang ika nga ay natatakot, Colonel Tadeo. Opo, magsadya na lang po sa aming himpilan at doon na lang po sa aking opisina, doon na lang po pupuntahin. At ako lang mismo po ang mag-aasikaso sa pagkasampa ng pangulang kaso kung sa kanyang mga amo. Hindi po siya problema, sir. Hindi po siya kaagad nakapagpa-medical dahil wala talagang alam, sir. Mukhang wala akong alam sa proseso dahil nga po no read, no write. Kayo na po ang bahala siguro, sir, na tulungan ito. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan siguro sa Lunes, Colonel. Sige po, opo. Maraming salamat po, Police Colonel Arwin Tadeo, Chief of Police po na Malolos, Bulacan.